Ayan, okay, so mapagpalang araw sa ating lahat, mga farmers, ating mga kapatid nating mga magsasaka. Yan, so kailangan talaga pagiging magsasaka ay matibay talagang loob. No? At hindi natin pwedeng ikahiya ang pagiging farmers dahil isa rin itong uh, profession. Yan, dahil tayo yung mga uh, nagmumulan ng mga kinakain ng mga marami tulad ng bigas, yung mga gulay, at yung mga iba yung mga mangingisda. At kaya kailangan talaga na matibay ang ating uh, loob yan sa ating pagiging farmers. Yan. Kaya kapag meron tayo talagang ganitong area, you know, hindi natin sana sasayangin. No, kailangan talaga na mag-isip tayo kung ano yung ilalagay natin yan para hindi lang masayang na nababakante yung mga area. Kasi sayang din naman uh, darating ng panahon, matanda ka, wala ka man lang ginawa. Yan, kaya yung mga ganitong mga area, yan, kailangan uh, maglagay ka ng bakod para lagyan mo ng mga kambing, ganun. And then, gumawa ka ng mga paglalagyan mo ng mga ibang mga alaga. Kaya mag-aalaga tayo. Alaga ng ano to, mga hayop. Kaya yung mga turkey, ganun. Para hindi naman sayang. Kasi kailangan talaga kapag nandyan ka, gawin mo yung mga gusto kaya mong gawin. Kaysa nababakante o kaya wala ka namang ginagawa. Yan. So, habang malakas talaga, gawin mo yung kaya mong gawin. Kasi alam ko na pagsisisihan mo rin yan. Balang araw, sabihin mo sa iyong sarili na ganito sana yung aking ginawa. Pero nung ikaw ay malakas pa, hindi mo namang ginagawa. Kaya itong ating buhay, lakas, yan ang ating buong katawan. Ito ay binigay ng ating Panginoon para gamitin natin para magtrabaho. Binigyan tayo ng isip. Yan. Binigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon. Bakit hindi natin ito gamitin? Yan ang maayos para sa ating kinabukasan. Yan, dahil ang Diyos naman ay ang kanyang plano sa ating buhay ay magkaroon ng masagana na buhay. And then, hindi lang sana mag-focus tayo sa kayamanan dito sa lupa, pag-i-impok ng kayamanan dito sa lupa. Yes, maski kailangan natin talagang gawin yung kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay para hindi naman sayang o kaya para meron din naman tayong gagawin bilang isang nilalang ng ating Panginoon. Kaya sa akin dito mismo, bago pa lang ako naman dito ay pinag-iisipan ko talaga yung mga pwede kong ilagay o kaya itanim dito sa lupa na to. And then, nagkatiwala o kaya yung aking pinsan na pumunta ako rito para pwede akong manirahan dito, gawin o magtrabaho kung ano yung kaya kong gawin. Kaya ito talaga
na gumagawa yung ng kwan, paglalagyan ko ng aking mga alagang turkey. Yan, kaya binabakuran ko ito. Medyo mahirap, kaya hindi alam kung ano ang uumpisahan kapag bago pa pa lang. No? And then, yun, ito, meron din mga kulungan dito ng mga baboy na paglalagyan. Sa susunod na araw o kaya bukas ay malalagyan na ng baboy itong mga kulungan. Dalawang inahin. Yan, pero kaya ito, kapag meron ka na talagang alagang baboy, yun, talagang hindi ka basta-basta makakalabas. Dahil kapag pinabayaan mo naman yung mga alaga, wala na, mamatay o ay magugutom kung ano man ang mangyayari sa kanila. And then, ito, this pan ay siguro i-drain ko muna to bago ko lalagyan ng fingerlings. Kasi kapag hindi ko naman ito i-drain yung kanyang tubig, yung mga kuhan, meron kasi yung mga hindi na tawag doon na igat, hindi, kiwat sa Ilocano. And then yung dalag, yan, yun yung mga magkakain sa mga fingerlings. Kaya kailangan talaga na tanggalin mo na yung tubig niya at saka lalagyan ito ng lason para mamatay yung mga kiwat. Ganon. And then susunod din talaga na gagawin ko, kailangan talaga na lilinisin ang kapaligiran nito. Mag-isip ako kung ano talaga ang pwede kong tanim dito. Yan. Then, sayang din naman talaga kapag ang lupa mo malawak pero hindi mo naman natatamnan. Sayang. Pwede mo namang tamnan ng mga fruit tree, gano'n. Pwede mong tamnan ng mga puno. Kasi kapag ganito lang, wala eh. Sayang. Wala kang pakikinabangan kapag ganito lang. Ayan, okay. So, sana sa ating paninirahan dito sa Cabra ay tulungan sana ako ng ating Panginoon. And then, tayong lahat talaga na sa lahat ating mga followers. Yan, kailangan talagang humingi ako ng tulong sa inyo na pag-share ang ating video yan sa ating mga kaibigan, then sa ating mga kilala. Kung meron tayong kaibigan na merong ganitong area, yan, sana makatulong din sa kanila na sana ay hindi ganyan lang na nakabakante siya. No? Sayang. Habang tayo ay tumatanda, meron tayong hinihintay na tanim. Yan. Dahil yan din naman talaga ang purpose kung bakit tayo ay nabubuhay. And then, meron itong mga lupa na binigay ng
ng ating Panginoon para tamnan. Yan. So, yun, mga kapatid, sa ating mga kapwa nating mga farmers, yan, kailangan talaga matibay ang ating damdamin at lagi tayong magtitiwala sa ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Yan. So, thank you sa ating lahat and God bless.